Magandang araw mga kababayan. Mukhang nagkalaglaga na. Dahil itong si Ping Lacson, mga kababayan, idinadamay po yung mga senador ngayon. Pati po yung kanyang kaalyado, lalong-lalo na po sa usapin ng insertion. Dahil sinabi ni Ping Lacson na lahat daw po ng mga senador ay involved sa insertion sa budget. Kaya yung pabiro nga po ni Jingo Estrada, dahil daw po sila ay nagkakaroon ng 100 million na insertion sa budget, sinasabi ngayon ni Jingo Estrada na imbis na i-insert nila sa iba itong 100 million, abay gusto na lang daw po nila ibigay kay Vice President Sara para maging working Vice President naman si VP Sara. Dahil nga kulang sa budget po yung ating Vice Presidente. At yun din ang sinasabi ni Bongo. Willing daw po siya na ibigay ang kanyang pondo para po madagdagan lang ang budget ng Office of the Vice President na marami po ang nangangailangan. Ngunit ang mga kaalyado nitong si Ping Lacson na kanyang pinaratangan, abay nagkanya-kanyang react po. Pero itong si Risa Ontiveros, na sadyang makapalang muka, ay nanahimik lang. Okay, ito po, panoorin natin ang balita mula sa Siminay. President Vicente Tito Soto III at Senator J.V. Ejercito sa usapin ng budget insertions sa gitna ng kontrobersya sa panukalang 2025 national budget na ibinunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Si Troy Gomez sa report. Matapos ilantad ni Senador Panfilo Ping Lacson ang umano'y mahigit 100 bilyong pisong budget insertion sa panukalang 2025 national budget, iginit naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang tinatawag na amendments o insertions, individual man o institusyonal, ay bahagi ng regular na proseso ng pagtalakay ng Senado sa pambansang budget. Aniya hindi dapat ituring na iligal o mali ang lahat ng amendments dahil lamang sa issue ng ghost projects at palpak na flood control projects. Gate pa ng Senate President, marami sa mga isinamang amendments ay para sa dagdag na silid-aralan, farm-to-market roads, at tulay na makikinabang ang mga nasa malalayong probinsya. Gayunman, aminado siyang ilan sa mga proyektong ito ay nakalista bilang for later release o FLR at hindi agad natustusan. Tiniyak niya na sa 2026 budget, magsasagawa ang Senado ng mga reforma para sa higit na transparency, partisipasyon ng publiko at pananagutan. Samantala, iginit naman ni Senador J.V. Ejercito na hindi lahat ng amendments ay masama, lalo na kung layunin nitong palakasin ang mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya. Dagdag niya, nagiging mali lamang ang insertions kung may post-enactment intervention o pakikialam matapos maipasa ang budget. Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na hindi dapat baliwalain ang mahigit sa 100 bilyong pisong insertions na karamihan ay FLR. Anya, posibleng makapinsala sa ekonomiya ang mga questionableng proyekto. Panawagan niya, panahon na para simulan ng Kongreso ang pagbawi ng tiwala ng publiko sa pamamagitan ng mas malinaw, transparent at pork-free. Sa gitna... So, alam niyo mga kababayan po natin, ang galing magsalita nitong si Ping Lacson. Pag-usapin ng transparency. Pero anong ginagawa niya pong transparency diyan sa Senado? Dinadivert niya nga yung issue Imagine mo, pilit niya pinoproteksyonan ng mga kongresista. Yung mga diskaya, wala na, diniscredit niya na. Doon na lang siya nakapokus kay Bryce Hernandez at kay Asik Bernardo. Kasi ang dinidiin, mga senador. Ito panoorin natin ang next. Nang lumalalang issue ng korupsyon sa flood control projects, isang mabigat na akusasyon ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, ginagamit ang mismong mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling interes, dahilan para tawagin niyang hindi na matatag ang pamahalaan. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni VP
Yan po yung hindi matanggap ni Claire Castro, mga kababayan po natin. At ng kanyang kalyato, nang tawaging hindi na matatag ang gobyernong ito ni Marcos Jr. Pero maiba tayo, mga kababayan, na yan sabi niya, malaking kasinungalingan daw ang sinabi ni VP Sara na hindi na matatag or unstable ang gobyerno. Balikan ko lang ito, mga kababayan natin, bago natin ipagpapatuloy dyan. Yan, no? Nasaan na pala itong tagapagsalita na ito ng House of Representatives? Mukhang maagang nasira po yung karir ni Atras Abante, no? Ni Princess Abante, dahil po sa mga kasinungalingan na nangyayari po sa House of Representatives. Dati ang tapang-tapang nito, kasama po sila ng Young Guns, no? Pero parang nawala po yung mga Young Guns at itong si Abante na ito kasabay, no, ng pag-resign ni Martin Romualdez. Parang napilayan din po sila. Lalong-lalo na ngayon, no? Si VP Sara wala pa ring tigil sa pagsasalita kung ano po yung katotohanan, lalong-lalo na sa issue na nangyayari sa ating bansa. Hindi nila kayang pigilan si VP Sara ngayon. Sara na matagal nang usap-usapan ang umano'y maletang naglalaman ng pera. Pero ngayong may testigo na umaming siya mismo ang nagdadala nito, anya, lumabas na ang katotohanan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Hindi lang daw flood control projects ang pinagmumula ng mga ganitong payola. Idinawit mismo ni VP Sara si Martin Romualdez sa iligal na sugal at iba pang mapagkukunan ng pera. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Ngunit ayon sa Grabe talaga ang pera ni Martin Romualdez, hindi lang sa flood control tumatanggap, pati illegal na sugal, no? Ayop talaga. Vice Presidente, maraming insider ang natatakot magsalita. Takot anya silang matunton at matanggal sa pwesto. Ayaw lumabas ng mga tao dati pa naman. Dapat kumanta na po yan, no? Kasi palubog na po yung bangka ni Bongbong Marcos kasama si Martin. Sabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre, aabot yun until the office of the President. Sa tanong kung may kinalaman ang kampo ni Romualdez, mariin na oo ang sagot ng pangalawang Pangulo. Ito raw ang parehong grupo na nagbanta noon sa kanyang confidential funds, dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang pondo noong 2023. Pero ang pinakamatindi, mismong estado ng bansa ang kanyang kinestyon. Ayon kay VP Sara, hindi na matatag ang gobyerno dahil garapalan ang pang-aabuso sa mga institusyon at walang malinaw na proyektong naipapakita. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Git niya hindi man lang natuloy ang inaasahang pagpapatuloy ng mga proyekto mula sa Duterte administration gaya ng Build, Build, Build. Dagdag pa niya, mismo sa 2025 budget may mga blankong pinirmahan umano ng Pangulo, patunay ng kapabayaan. Nagpirmahan sila ng budget na may mga blanko, ibig sabihin hindi nila binasa or pinabayaan nila. Kaya nga, kahit anong i-deny nila dyan, mga kababayan po natin, kahit anong denial ni Claire Castro, kahit anong sabihin niya na sinungaling po si VP Sara, hindi niya na kayang mapagtakpan ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Which is ang taong bayan, wala nang tiwala sa nakaupong presidente at nakaupong mga congressman at senador ngayon. Maliban po sa talagang lumalaban para sa tama, mga kababayan po natin. Ang sabi ni Senator Marcolita,
Sino ba ang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungang ito. So kanyang pinaparinggan nga, no, ay itong si Ping Lacson at itong si Tota Soto at itong mga Pink Dilaw. Tingnan nyo ha. Kung si BP Sara ay takasan na tinuturo na ang utak ng pagnanakaw, korupsyon sa ating bansa ay si Martin Romualdez Saldico, yung mga Pinklawan, yung mga Dilawan, hindi nila kayang maturo yan. Kaya bang ituro ni Bam Aquino? Hindi. Kaya bang ituro ni Kiko? Hindi. Kaya bang ituro ni Risa Tanas? Hindi rin po. So sila po yung mga takot. Lalong-lalo na itong si Lacson at itong si Tota Soto. Pero si BP Sara, Senator Marcolita, ngayon si Escudero, no, ay talagang lantara na ituturo na ito po yung mga utak ng mga korupsyon na nangyari sa ating bansa at ang pinirmahan ni Bongbong Marcos na hindi rin papasa yung kanyang pagkukunwari. Kaya marami na po yung galit ngayon. Kaya saan po natin marami pang hindi magandang mangyari sa ating bansa hanggat hindi po napapalitan ang nakaupong presidente. Talagang magiging magulo yung ating bansa dahil sa talamak na korupsyon at yung gustong gawing cover up ditong si Bongbong Marcos. So yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito.